Hello. Magkape tayo. Good morning, good morning. Habang nagkakape tayo, gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa sikat na si Diwata. Kasi nga, mayroong nga mga nagsasabi na bakit daw tinutulungan siya. Bakit siya pang tinutulungan. Na malaki na ang kita niya, sikat na siya. Mayroon sa kanyang nagbibigay ng malaking halaga. Sasakyan. Ang aking pananaw dyan, mga kabarangay, ganito yan. Sarili ko lang na opinion to So, sarili kong opinion lang to. Kaya si Diwata tinutulungan ng mga vlogger o kaya ng hindi vlogger na mayayaman. Kasi nakita ng mga vlogger at ng mga mapipirang tao na si Diwata nagsisikap. Nakita ko nga yung video niya sa isang nabalita yan sa isang sikat na TV dito sa Pilipinas. Na rumampa pa nga siya rumampa pa nga siya na, ako si Diwata. Ako si Diwata na nagmula sa langit at pumunta sa lupa. Para nagkano pa nga siya, nagpost pa siya doon sa pusing pa siya doon sa harap ng camera ng telebisyon. Ang isang nakita ko kay Diwata, siya, masikap siya at saka malakas ang loob, madiskarte. Doon na nakita ng mga vlogger at saka ng mga mapipira tao na si Diwata karapat dapat na bigyan ng tulungan. Kasi nga nakita na nagsisikap siya. At saka isa pa dyan, kaya siya tinutulungan at binablog ng mga vlogger na katulad natin. Ako maliit pa akong vlogger Kasi nga, ang pinag-usapan dito sa pagbablog, sa mundo ng vlogging, yung views. Pag maraming nanood ng video mo, ay siyempre, ang ibig sabihin mo, siyempre, may kapalit no, siyempre, kikita ka. Kaya yung bibitawan mo na pera, kung ano man yon, babalik din sa'yo yun. Siyempre, diskarte nila yun kung anong content gagawin nila. Ano lang kasimple yun. Ako nga, noong una, ganun din ang pananaw ko. Bakit hindi na lang itulong doon diyan sa kalsada? Maraming naghihirap dyan. Bakit hindi na lang itulong dyan ng mga tumutulong kay Diwata? Yun lang ang pananaw ko. Pero napag-isip-isip ko, kaya naman tinutulungan. Gawa ng, yung si Diwata ay nagsisikap. Pero kung makikita naman ninyo, marami namang vlogger dyan na ang tinutulungan talaga, yung dyan sa kalsada, nakikita nila na yung naglalako na kung ano-ano mga parinda, tinutulungan nila. Yung mga nakikita nila yung mga nasa kalsada lang na mga nagtitinda ng mga kung tubig, yan, sampagita, yun ang tinutulungan nila. Maraming vlogger na ganyan. Kahit sa probinsya, makikita mo. Manood lang kayo. Marami akong napapanood dito sa Facebook, diyan sa kahit sa YouTube. Katulad ko, ako nga ilang taon na akong nagsasayaw-sayaw diyan sa ganoon ako sa harap ng camera o dito sa Facebook o saka sa YouTube. Wala pa rin sa akin kunti pa lang ang video ko ayang views ko. Sa YouTube ang views ko na pinakamalaki lang tatandaan ko 15,000. Panoodin pala nyo yung YouTube channel ko. Mayroon na ako doon na 800 plus na video, pero karamihan short videos lang. Kaya yung reaction ko na yan, mga kabarangay, sariling pananaw ko lang yan, sariling paniniwala ko lang yan. Kaya tinutulungan si Diwata ng mga vlogger. Gawa ng, nakikita nga siya, nagsisikap. Galing siya ng probinsya, pumunta siya dito sa Manila. Nagsipagsapalaran siya. Ang sabi nga niya noon nag-ipon siya. Hanggang sa nagtinda siya ng sigarilyo, nag-ipon siya. Pumili siya ng kaldero. Doon siya nagsimula, doon siya nagtayo ng kanyang negosyo na Paris. Saka isa pa, ang ganda ng napili ni Diwata na pangalan. Madaling tandaan, Diwata. At saka sa pangalan pa lang, parang
ano siya, parang may virtud siya. Parang yung Diwata. Oh. Ang ganda ng napili niyang pangalan. Madaling tandaan ng mga Pinoy. Diwata. At saka yung napili pa niya na ano, Paris Overload. Oh, napakadaling tandaan. Bagay doon sa anong pangalan niya, saka doon sa negosyo na pinili niya. Diwata Overload. Paris Overload. Oh. Ayun lang ang aking pananaw, mga kabarangay. Oh. Salamat po.